Hi, Elias. Welcome. I'm so excited to interview you. You have been the sensation in the Philippines as a new singing and dancing YouTube performer. So, tell me about yung journey mo from Cotabato to all over the Philippines. And now, you're going to have a show here also in the US. So, talk about that. So, yung journey ko sa buhay is ah, kailangan ko makapunta sa ah, gusto ko gusto kong libutin yung buong country kasama yung mga kasama ko yung mga kabanda ko kasi gusto ko silang kasama kahit saan. Kasi doon kami hanggang simula, siguro hanggang saan kami aabot dito. Gusto ko kasama kami lahat para magbigay ng mag-perform sa mga tao. Sana mapasaya namin sila lahat sa pamamagitan ng aming pag-perform. Um, Sana hindi buong country talaga yung maano namin soon. Not now but soon. All over the world mapuntahan namin. And my dream to experience what is world tour. Yun yun. Ma-experience namin sa iba't ibang bansa na ano ang nandyan. lahat ng mga lahat ng mga tao sana mapasaya namin. Yeah. Maganda Ah, ang kwento mo kasi nagsimula ka na ano bang tawag doon sa kumukuha ng sap from the rubber tree? Anong tawag sa inyo doon sa with ano your dad? nagkakat ng rubber para kumuha ng danta. Ayun. Ha? Kasi So, farmer. sinimulan mo to with your daddy, no? Yung father mo. Mm. Kasama ko talaga yung papa ko kasi simula nung bata pa ako eh. Yun na talaga ang tinatrabaho ko araw-araw. Mhm. Nagtatrabaho umaga pagkatapos ng pagkatapos mag-cut ng rubber, mag-school na naman hanggang nakatapos sa pag-aaral. Yun yung trabaho ko. Mhm. Pero paano mo nakuha yung moves mo, yung singing mo, tsaka dancing mo? Saan mo na kuha yan? Anong inspirasyon mo? Kaya yan talaga kasi maraming nagtatanong sa akin na kung saan ko daw yun, saan ba ako inspired sa paggawa ng moves na yun. Sa totoo lang, doon ko lang yun kinuha sa sa pagkakat ng rubber eh. Doon ako naging naghumugot ng inspiration eh. Kasi kapag humawak ka dito halimbawa ito puno, kailangan mong humawak sa puno. And ito yung knife mo. Pag ganun kasi, galing sa taas hanggang pababa. Kaya ginawan ko na lang ng moves eh. Pag ganun. Doon ako humugot ng moves eh. Mhm. Yung Ah, singing mo, yung pagkanta-kanta mo, may nagturo ba sa'yo o natural yan? Paano mo kino-compose mo ba yung mga kanta mong yan? ano, sa ngayon, meron akong mga composition ng mga kanta. Pero simula nung bata ako, hindi ko alam kung singer ba ako. Or kasi dancer eh. Dancer. Nakuha ko yung sa pagkanta sa papa ko. Kasi singer yung papa ko eh. Siguro doon ko nasunod sa kanya. Aha. Yung paggigitara, ikaw ba nagturo sa sarili mo? Ang papa mo rin? No, ako lang talaga sa pagigitara, hindi ako nagpaturo. Kumaga, tingin-tingin lang sa aking ama, sa mga uncle ko. Tapos, pumasok sa isipan ko, siguro, kailangan ko sigurong mag-gitar. Kaya yun, nag-practice ako na mag-isa. Mhm. And Hanggang, paano mo naisipan na ilagay sa YouTube o sa Facebook yung iyong mga kanta, yung mga sayaw mo? Bakit mo naisipan yon? naisipan ko yun para siguro, para madali akong makilala sa mga tao, para maging inspiration din nila kung ano man yung naranasan ko, ah, para maging proud din sila sa kanilang mga sarili.
na para inspiration ko rin yung kaya ginamit ko to. Nandito ako ngayon para inspiration ko rin yung kasama ko ang mga katutubo. Yun, yung mga katribo ko ah, para hindi na nila ikahiya yung tribo namin. Kaya ito, ito ako ngayon nagre-representa para maging inspiration din nila. Aha. Pag sinabi mong tribo mo, lahat kayo taga Cotabato? Mga kaibigan mo ba itong mga to, mga barkada mo, itong member ng banda mo? Yung mga kabanda ko is ano lang Cotabato lang din. Mga kaibigan ko lang din sila. At matagal-tagal ko na rin silang nakasama. Ay nung una hindi pa kami magkasama sa banda, kumbaga kaibigan na talaga kami hanggang sa nabuo. Kaya yun. Kailan mo binuo ang banda mo? At bakit mo naisipan na magbuo ng banda? Naisipan kong magbuo ng banda kasi siguro sabi ko sa sarili ko, siguro kung magbuo na ako ng banda para ano man yung gagawin namin, sana mapasaya namin yung mga tao, sumakses naman na mapasaya namin yung mga tao, kaya tinuloy na lang namin. Mhm. So, ngayon ang followers mo, ilang milyon na? Actually ngayon, meron na akong followers na 6 million followers. Aha. Tapos, sikat na sikat ka na, marami nang nag-direct message sa'yo. So, No, paano mo hinahandle yung iyong bagong tagumpay, yung your fame and success? Paano mo hinahandle yan? actually talaga hindi pa naman talaga ako sikat. Hmm. ano, Inahandle ko lang yung fame ko sa pamagitan ng siguro hinahayaan ko na lang yung mga basher para tuloy-tuloy na lang lahat yung step ba yung pangarap eh. Kapag kapag mga basher kasi ay wag na nating intindihin yun para yung mga ano ah, para sa sarili ko, para yung normal lang sa buhay. Ganun lang, parang same lang din dati. Walang nagbabago. Kung ano yung pinagsimulan ko hanggang ngayon, kung saan ako nakarating, ganun din. Walang nagbabago kasi mahirap magbago eh. Saan mo nakuha ang iyong positive attitude? Siguro sa pamilya ko, sa lolo, lola at saka papa ko. Kasi sabi nila nung bata pa ako hanggang ngayon na sabi ng lolo ko, Apo, kung saan ka man makarating sa buhay, huwag mong isipin na mataas ka na. Dapat isipin mo palagi na nakaapak ka palagi sa lupa. Kumbaga, kasi, life is too short, kaya good vibes lang palagi. Mhm. So, ang lolo't lolo mo, nasa Magpet din? Oo, nasa Magpet sila ngayon. Mhm. So, talk about yung influence ng grandparents mo at saka ng parents mo sa'yo para ikaw ay maging very grounded na tao ngayon. Ang sabi kasi nila, ano, dapat kailangan sa buhay, meron ka talagang respeto sa iyong kapwa. At saka maging humble ka lang palagi. Ah, sabi nga nila, kung kung saan ka man dadalhin ng panahon, huwag kang makalimot na saan ka galing. Mhm. Maganda yung advice nila. At kaya pala madalas ka rin bumalik sa iyong Magpet, sa mag-hometown mo. Mm. Kapag kapag merong mga rest day kami, uuwi talaga ako. Doon talaga ako uuna pupunta sa aking lolo at lola. Mhm. Kasi araw-araw sila may advice kasi Kasi ang sabi nila kapag makarating ako doon, huwag ka talagang magbago ha. Yan lang talaga ang sasabihin namin sa iyo, huwag kang magbago. Kung Mhm. ano ka man, ganyan ka lang talaga palagi. Ano ang ligaya na binibigay sa iyo na pagpe-perform on stage? Ano ang nakukuha mo when you are on stage?
kapag nasa stage ako, kapag meron akong kasi mas ganado ako eh. Ganado ako gabi kahit gabi-gabi yung mga performance namin, gabi-gabi kami nagpe-perform. Basta kapag meron lang akong nakikita sa gitna or sa gilid or sa likod, basta meron lang akong makita na yung yun bang nag-smile, yun ako kung doon ako humugot ng lakas eh. Kapag maraming nag-smile, siguro lakasan ano ko ba? Kumaga lakasan ko pa and makikita ko yung mga tao na masaya na kapag masaya sila nakatingin sa amin or sa akin, doon kumukuha ako ng lakas eh. Kumbaga inaalis ko na yung hiya, ano ang hiya sa sarili ko siguro. Ganun eh. Paano mo man naman manage na malayo ka sa pamilya mo at palagi ka nagpe-perform? Namamanage ko siya siguro kailangan trabaho talaga eh. Kapag walang trabaho wala tayong makain eh. Kailangan talaga unahin natin ang trabaho. Pero hindi naman mawawala ang pamilya kasi nandun din naman eh. May contact din naman. Mhm. Ang mami mo, nandun pa rin ba sa Bahrain, nagtatrabaho? Sa ngayon, wala na siya sa awa ng Diyos. Wala na siya ngayon sa Barin, pinauwi ko na. Nung nakaraan lang, nakauwi, nakauwi siya. So, hindi ko na siya pabalikin kasi kawawa naman. Mhm. Dito lang So, para, nasa Cotabato na siya ngayon. nasa Cotabato na siya ngayon. Anong ginagawa niya before sa Bahrain? Ginagawa niya doon sa ah, housekeeper lang din. Mhm. So, Ah, ang tatay mo at nanay mo, magkasama na ngayon sila sa Oo, Cotabato. sa awa ng Diyos, magkasama na sila ngayon. Mhm. So, nung nag-aral ka ng criminology, na-realize mo ba na hindi ko to itutuloy actually, pero kasi gusto ko mag-performer or bakit mo kinuha ang criminology? Ano kasi, doon kasi sa amin, sa buong pamilya namin, sa buong relatives namin is wala kasing professional. Meron man nakatapos pero hindi nakatrabaho. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, kailangan kong mag-aral ng criminology para may pulis din naman doon sa lugar namin. Kasi walang pulis eh. Halos mga teacher kasi. Kaya kailangan dahil nagpulis ako dahil rin sa kaibigan ko. Actually is seaman naman talaga yung gusto ko eh. Kaso kaso kasi takot ako sa hampas ng tubig. Kaya naging pulis na lang. Ayun, sabi din naman ng kaibigan ko, huwag ka nang magsiman. Magpulis na lang tayo para araw-araw tayo magkasama. Yun kaibigan ko si Ryan. Sabi niya, magpulis na lang tayo. Kaya yun, napasubo ako sa pulis. Kaya pagkatapos kong pag-aaral ng pulis, nag-ano na ako, nag-review na ako kasi gusto ko talagang ipagpatuloy na maging isang pulis talaga. Maging maglingkod sa bayan. So, pinasok ko tong kaya hindi natuloy kasi pumasok na to eh. Nasimula yung Facebook na. Kaya hanggang dumating sa ganito, hindi Pero na masaya ka ba ngayon sa ginagawa mo? Oo, kasi masaya ako kasi ito yung ito yung tibok ng puso eh. Kumbaga sinunod ko kung ano yung pinaka masaya na gagawin eh. Kaya love na love ko yung ginagawa ko ngayon. Mhm. Alam ko meron ka ring anak, ano? At saka asawa. So, paano mo hinahandle itong being away from them? Ako, meron akong anak at saka live-in partner. Hindi pa po yun kasi hindi pa kami marriage eh. Ano, araw-araw lang kami nagte-text or nagchat-chat. Paminsan-minsan rin tumatawag din ako sa kanila and paminsan-minsan din sila tumatawag sa akin kapag hindi na ako busy. Mhm. Ilang taon na yung anak mo? Si Apollo? Ano na siya ngayon? 4 years old. Mhm.
Magpe-perform din ba siya? Siguro kasi paminsan-minsan marinig ko sa kanya na umaawit siya eh. Ang ganda rin ng boses na. Mhm, Siguro sabi ko sarili ko, ay hindi ko naman siya ipipilit talaga kung anong gusto niya. Kung anong gusto talaga niya, yun na lang susundin niya. Hindi ko naman ipipilit na ito ang gawin niya. Eh, mhm, mahirap naman talaga kung ipipilit ko kung ano yung gusto ko eh. mhm, Tapos hindi niya gusto eh. Kung ano yung gusto niya eh, supportahan ko na lang. mhm. Alam ko pangarap mo na mag-perform on a global stage to be known everywhere, all over the world. Ano pa ba ang mga pangarap mo sa buhay kung ma-achieve mo ito? Ang pangarap ko sa buhay, siguro, kapag matapos ko na libot ang buong mundo, siguro, maging maayos na hanap buhay na lang. At saka tahimik na pamumuhay. Yun na lang ang Mhm, aking pangarap. At saka, doon na lang siguro sa bukid, na lang, doon na lang magtrabaho. Ganon lang yung pangarap ko eh. At saka, kung saan man ako dalhin sa panahon, tanggapin na lang kung kung saan man makarating. mhm. Yun lang. Alam ko ikaw ngayon, inspirasyon ka ng maraming bata, ng maraming taga Cotabato. Ano ang masasabi mo sa kanila para masundan nila ang iyong success? Ang masasabi ko sa kanila, lang talaga, respeto lang talaga sa sarili at respeto sa nakakatanda at saka maging humble ka lang palagi. Kung ano man yung marating mo, huwag mong masyadong ipagsabi-sabi sa mga kahit saan. Kumaga, ikaw lang ang nakakaalam sa sarili at saka sundin mo yung yung nasa puso mo. Yun lang yan. Wow. Thank you very much, Elias, and more power to you. And I hope all your dreams come true. Congratulations. Maraming maraming salamat din sa iyo, ma'am. And mag-ingat ka palagi and God bless and more blessing din sa iyo. Okay. Thank you so much. Thank you then. Thank you.